Tumaas ang inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin noong Oktubre. Mula sa 4-year low na 1.9% noong Setyembre, pumalo ito sa 2.3%. Ilan sa mga pangunahing dahilan ng uptick ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain kabilang ang bigas at utilities gaya ng kuryente at tubig. Kung titignan ang rice inflation, malaki ang itinaas nito dahil mula 5.7% noong Setyembre, tumalon ito sa 9.6%. Pero ayon sa Philippine Statistics Authority, dahil lamang ito sa base effects nung nakaraang taon at inaasahan din nila ang muling pagbaba ng presyo nito dahil sa pagtapyas sa buwis sa imported na bigas. Ang expectation natin, nag-peak na ito ito lang parang this is just a blip, no? And we expect that it will go down. Yung presyo ng bigas based on the retail price sa ating mga commodity outlets, bumababa naman siya. Kaso nga lang, hindi siya ganoon kabilis ang pagbagsak niya kumpara doon sa yung in-expect natin. But patuloy siya na bumababa. Ang kanyang reduction ay hindi ganoon kalaki. Although may reduction siya, not as large as what we want. Sa kabuuan ng taon, nasa 3.3% ang average inflation. Pasok pa rin sa target ng gobyerno na 2 to 4%. Para kay Congressman Joey Salceda, walang kakaiba sa mga datos nitong Oktubre. Pero kinakailangan pa rin anyang tugunan ang mga pangunahing issue sa produksyon. Ang ekonomista namang si Michael Ricafort, tiwalang mananatili sa 2% levels ang inflation hanggang matapos ang 2024. Pero posible pa rin anya ang pagtaas ng presyo ng mga produkto habang papalapit ang holiday season. Ayon kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, ang datos na ito ay patunay lamang na on track ang Pilipinas sa pagkakamit sa layunin nitong 2 to 4% inflation. Tiniyak din ni Balisacan na nakatuon ng pamahalaan sa pagpapatibay sa price stability. Para sa Agenda, Sujin Kim, BNC.